May tatanong po ako sa inyo. Paano bang magmahal? Kapag ang pagmamahal ay sinubukan nating unawain sa mga love songs na naririnig natin, tingnan natin kung paano tingnan ng mga tao ang pag-ibig. Sabi ng isang kanta, "At ako'y sa'yo, at ika'y akin lamang." Sabi ng isang kanta naman, "Akin ka na lang." Kaya kapag ka nabigo, ang nagiging kanta na tuloy, "Akala ko ikaw ay akin." Dahil ang pagmamahal ng tao ay mapag-angkin. Totoo o hindi? Na para bang ang pagmamahal ay palaging dulot ng isang personal na hangarin. I love you because I want you to love me. Ang pagmamahal ay hindi pagbibigay, kundi pag-aangkin. Personal na hangarin. Kaya nga napakagandang paalala ng mga pagbasa natin ngayon kung paano ba dapat tayo umibig ayon sa pamantayan ng Panginoon. Dahil napakaraming pamantayan ng mundo kung paano tayo dapat magmahal at kung paano natin dapat tingnan ang pag-ibig. Subalit bilang Kristiyano, isa lamang ang pamantayan natin ng pag-ibig at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos na mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. May tatanong po ako sa inyo. Paano bang magmahal? Kapag ang pagmamahal ay sinubukan nating unawain sa mga love songs na naririnig natin, tingnan natin kung paano tingnan ng mga tao ang pag-ibig. Sabi ng isang kanta, "At ako'y sa'yo, at ika'y akin lamang." Sabi ng isang kanta naman, "Akin ka na lang." Kaya kapag ka nabigo, ang nagiging kanta na tuloy, "Akala ko ikaw ay akin." Dahil ang pagmamahal ng tao ay mapag-angkin. Totoo o hindi?
Na para bang ang pagmamahal ay palaging dulot ng isang personal na hangarin. I love you because I want you to love me. Ang pagmamahal ay hindi pagbibigay, kundi pag-aangkin. Personal na hangarin. Kaya nga napakagandang paalala ng mga pagbasa natin ngayon kung paano ba dapat tayo umibig ayon sa pamantayan ng Panginoon. Dahil napakaraming pamantayan ng mundo kung paano tayo dapat magmahal at kung paano natin dapat tingnan ang pag-ibig. Subalit bilang Kristiyano, isa lamang ang pamantayan natin ng pag-ibig at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang kanyang pag-ibig ba'y pag-aangkin? Hindi. Dahil kung narinig natin ang Ebanghelyo nung nakaraang linggo, ang sabi niya sa atin, manatili tayo sa Kanya. Manatili tayong nakaugnay sa Kanya sapagkat tayo ang mga sanga at siya ang puno ng ubas. Pero hindi ibig sabihin na manatili tayo sa Kanya ay siya lamang ang pagtutuunan natin ng pansin. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, mamunga tayo. At kapag namunga ang puno ng ubas, kapag ang mga sanga ay nagkaroon ng bunga, ang nakikinabang ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang iba. Tama o mali? Kaya nga ang tanong, ang atin bang pagkakaugnay kay Jesus ay mayroong bunga na nararanasan ng iba? Ang atin bang pag-ibig na nararamdaman mula sa ating Panginoon ay naipapahayag ba natin sa iba? Yan ang malaking tanong ngayon sa araw na ito. Sapagkat kung papansinin ninyo yung movement ng ating mga pagbasa at pagninilay mula nung linggo ng pagkabuhay, nung unang 3 linggo, mapapansin ninyo, ang sinisikap ng Ebanghelyo ay ipaunawa sa atin yung katotohanan ng muling pagkabuhay. Na hindi ito kathang-isip, na ito ay katotohanan na hindi natin mapasisinungalingan. At nung mga sumunod na linggo, pansinin ninyo, bumababa sa experience level yung pagpapaliwanag ng mga ebanghelyo na itong pagkabuhay na ito ni Jesus ay hindi lang natin mauunawaan kundi mararanasan natin sa pamamagitan ng pagdiriwang natin ng Eucharistia, ng mga sakramento ng simbahan at gayon din ang ating buhay bilang sambayan ng Kristiyano sa pamamagitan ng mga pamumuno ng mga hinirang ng Panginoon. Hindi ba? Noong linggo ng mabuting pastol. At ngayon, inaanyayahan tayo na yung naranasan natin, yung naunawaan natin, ibahagi natin sa pamamagitan ng pagmamahal. Ipinakita sa atin ni Jesus yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, hindi lang para mamangha tayo sa kanyang pagmamahal, kundi yung pagmamahal na naranasan natin mula sa Kanya, yung pagmamahal na naunawaan natin dahil sa Kanyang sakripisyong ginawa para sa atin, yung sinasabi niya sa Ebanghelyo na pagmamahal ng kaibigan na nag-aalay ng kanyang sariling buhay, ganito din sana tayo magmahal sa ating kapwa. The love that we receive is the love that we should communicate to other people. Kaya alam ninyo, kung minsan, hindi ko masisisi, bakit may mga taong nananakit ng kanilang kapwa? Nanloloko, nagmamahal kuno, pero yung nagmahal sa kanila, nung nahulog na sa kanila, hindi na pinulot, hindi na sinalo. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Hurt people hurt. Ang mga taong nasaktan dahil sa pagmamahal, malamang sa malamang, mananakit din sila ng iba dahil sa pagmamahal. Kapag hindi nakaranas ng totoong pag-ibig, wala din silang maipapahayag na pag-ibig sa iba. Kaya nga, yun na nakalulungkot, may mga magulang na dahil nasaktan sila ng kanilang magulang noon, sasaktan lang din nila ang kanilang magiging mga anak. Kaya nga, ano ang sabi ng Panginoon last week at muli niyang ipinapahayag sa atin ngayon?
manatili kayo sa aking pag-ibig. Because the love of other people may betray you. Yung pag-ibig ng ibang tao pwedeng lokohin kayo. Yung pag-ibig ng ibang tao pwedeng saktan kayo. Pero yung pag-ibig ni Kristo, hindi kayo bibiguin. At ang batayan natin ng pagmamahal ay hindi kung paano tayo minahal ng ating magulang. Hindi kung paano ka minahal ng asawa mong nanloko sa iyo. Hindi kung paano ka minahal ng mga magulang mong hindi perpekto. Hindi kung paano ka minahal ng ibang tao na hindi nagpahalaga sa iyo. Ang pamantayan ng pag-ibig mo ngayon sa kung sino man yung nais mong mahalin ay walang iba kundi si Kristo. Dahil ang kanyang pag-ibig ay tapat at hindi nagmamaliw. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang pagmamahal ni Jesus ay hindi mapag-angkin. Ang pagmamahal ni Jesus ay hindi makasarili. Kaya nga ang sabi niya, di ba? Magmahalan kayo. Hindi niya sinabing mahalin niyo lang ako, kundi magmahalan kayo. Sino yung dapat nating mahalin? Ang mahalin natin ay hindi lang yung mga taong mahal natin, kundi yung mga taong mahal nila. Lagi kong binibili niyan sa mga kinakasal ko eh. Pag nagpakasal ka, oo. Ang kasagutan mo, yung taong kasama mong nagpakasal. Pero bakit ba kayo may mga bisita? Bakit ba nandyan ang inyong mga kaibigan at pamilya? Kasi kapag sumagot ka ng oo, kapag nagpakasal ka sa taong ito, kasama sa minamahal mo ay hindi lang siya, kundi yung mga taong mahal niya. Uulitin ko, kapag nagmahal ka, ang dapat mong mahalin ay hindi lang yung taong mahal mo, kundi yung mga taong mahal ng mahal mo. Gets mo? Kapag minahal mo siya ng buo, kasama na doon pati yung mga taong minamahal niya. And when we love Jesus, Jesus wants us to love the people that He loves. And who are those people? Tumingin kayo sa kanan ninyo. Tumingin kayo sa kaliwa ninyo. Tumingin kayo sa paligid ninyo. Sa ayaw nyo at sa gusto, yan ang mga taong nais ni Jesus na mahalin mo. Amen? Jesus wants us to love one another. Isang pagmamahal na hindi namimili. Kasi kapag tayo ay nagmamahal dahil nga makasarili, ako'y sa'yo't ikay akin lamang, akin ka na lang, hindi natin gustong angkinin yung mga taong ayaw natin. Kaya nga kapag nagmahal, huwag kang mapag-angkin. Dahil kapag ikaw ay naging mapag-angkin, ikaw ay mamimili lang din ng mamahalin. Love. In order to love. To give. Not to possess. Kaya nga tingnan ninyo sa unang pagbasa natin ngayon, si Cornelio at ang kanyang sambahayan ay tumanggap ng Espiritu Santo na pareho ng Espiritu Santong tinanggap ng mga alagad. Ito'y hudyat ng Panginoon na yung pagmamahal ay hindi lang dapat kulungin doon sa mga taong gusto nating mahalin. Kasi si Cornelio at ang kanyang sambahayan ay hindi mga naniniwala sa Diyos. Sila'y mga pagano. Pero ang gusto ng Panginoon, mahalin din natin sila, akayin din natin sila, ituring natin silang hindi iba sa atin. Yan ang pagmamahal, yung wag mong ituring na iba, yung kapwa mo. Na kahit hindi mo sila gusto, na kahit may mga pagkukulang sila sa iyo, magmamalasakit ka sa kapwa-tao. And what is the minimum of loving? Hindi mo naman kinakailangang makipagplastikan. Kung hindi mo gusto yung tao, paano mo siya mamahalin? Tanong niyo sa akin, paano? Di ipagdasal mo. By praying for that person, you are loving that person. Amen? Because prayer is a love language. Nabasa niyo na ba yon? Ipagdarasal kita is a love language. Ang pagdarasal sa mga taong hindi natin gusto ay pagmamahal at pagbibigay ng ating sarili para sa kanila. So, let that be a minimum for us. Huwag mo nang siraan, huwag mo nang gantihan. Mahalin mo sa pamamagitan ng panalangin. Amen? And in that way, our love is not only a feeling, but a decision.
Yun din ang nililinaw sa atin, minamahal ko mga kapatid, ng ating mga pagbasa ngayon. Na kung totoong nananalig tayo sa Panginoon, sabi ng ikalawang pagbasa, magmamahal tayo, hindi dahil ramdam natin ang magmahal. Itanong nyo nga sa mga matagal ng mag-asawa, kung nararamdaman pa ba nila yung pagmamahal? Ang biro ko nga palagi sa mga mag-asawa ng matagal ng panahon kailan, nung mga bata-bata kayo at nung bago kayong magnobyo at magnobya, araw-araw kinikilig kayo sa bawat isa. Tama! Pero ngayon, ang nagpapakilig na lang sa inyo ay yung pag-ihi ninyo sa umaga. Hindi ba? Mas madalas na kayong kiligin sa pag-ihi kaysa kiligin kayo dun sa taong pinakasalan ninyo. Because love is a feeling. But love is also a decision. Magpasya kang magmahal, hindi dahil ramdam mo ang magmahal, kundi dahil pinili mo ang magmahal. Amen? And when love becomes a decision, it becomes true. Kapag pinili mo ang magmahal, hindi dahil nararamdaman mo ang pagmamahal, yan ang totoong pagmamahal. Because love is not only a feeling, it is a commitment. It is a choice. It is a decision. Kaya nga ano ang sabi ng Panginoon? Ito ang utos ko sa inyo. It is a command that we should follow. Hindi sinasabi sa iyo na, pwede bang magmahal ka? Hindi. Ito ang utos ko, magmahalan kayo. You cannot say that you are a good Christian if you do not love. How can you love God that you do not see if you cannot love other people that you see? Sabi ni St. John sa kanyang unang epistle. Diba? Paano nga ba natin mamahalin ng Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin mamahalin ang kapwa-taong nakikita natin? So my dear brothers and sisters, today is an invitation for us to love, to choose love, not just to feel love, and to love as Jesus loved. May pamantayan tayo ng pagmamahal. At hindi yan teleserye, hindi yan love song, dahil ang pagmamahal ni Jesus ay hindi mapag-angkin. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lang nararamdaman. Ang pag-ibig ni Jesus ay isang pagpapasya na magmamahal tayo, hindi nakadepende sa nararamdaman natin. Magmamahal tayo na nakadepende sa kung paanong nagmamahal si Jesus. Hindi namimili, hindi namimilit, hindi napipilitan, kundi kusang loob na nagbibigay ng sarili at hindi nag-aangkin. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.